sa isang bayan sa baybayin ng Pangasinan kung saan ang lupa ay biyaya at ang araw ay hindi lamang init kundi inspirasyon. Isang kwento ng pag-asa ang umusbong. Ito ang kwento ni Romeo V. Manalo, isang magsasaka, isang guro, isang huwaran. Bata pa lamang po ako ay namulat na po ako sa pagsasaka. Ako po ay pinalad din makapag-abroad. At the same time ay doon po nagkaroon ng trabaho. So sa isang kadahilanan lamang po na ako po ay nabalik dito sa Pilipinas dahil nga po ang aking asawa ay pinauwi na ako sa Pilipinas at gusto niya kami ay dito na lang manirahan sa probinsya. So mula po dito ay nagsimula na po yung journey ko sa pagsasaka. At dahan-dahan po akong nakilala dito po sa aming barangay at ako po ay isang naging leader magsasaka. Ako po ay naging presidente ng Farmers Association. Nagsimula po ang mga pagsasanay ko sa ATI nang dahil po sa School on the Air sa organic production. Luckily, isa po ako sa pinakamataas na nakakakuha ng grado. Kaya ako pinadala at nag-represent po ang BANI para po sa pagsusulit. Ayan, mula nga dito sa pagsasanay na ito, hindi ko na po pinalagpas yung mga training sa ATI. Sa bawat patawag po nila na may pagkakataon po ako, akin pong dinadaluhan ito lahat. At masaya na rin po ako ngayon na isa na rin po akong resource person ng ATI na nagkakandak din po ng mga training sa kapwa ko LSA. Ang pagiging LSA ko naman ay hindi ko sukat akalain. Sobrang saya ko po ng mga during that time na isang pangkaraniwang magsasaka ay magiging learning site for agriculture dito po sa aming bayan. Kung makikita nyo naman, simula sa simple, pero unti-unti gumaganda ang aming munting farm sa tulong din po ng ATI RTC1. Yan ang makikita po dito sa Manalos Integrated Farm ay rice production. Meron din po tayong vegetable production, fish farming, at livestock production, at vermicomposting. Meron po tayong composter dito na kung saan tayo na po yung nagpa-process ng organic fertilizer. At meron din po tayong asola farming, duck raising, at meron po tayong native pig na dito meron din po tayong native chicken. Sa vegetable production po, gumagamit po tayo ng mulching at mga integration. At meron din po tayong pick and pay sa mga gulay. At lalong-lalo na po yung ating pinagmamalaking kalamansi. Kinagagalak ko na maibahagi yung mga kaalaman ko sa ating mga kabataan, sa mga young farmers na kung masasahamon ng internship program ng ATI RTC1 dahil alam ko na magiging malaking bagay ito para sa kanila. Dahil sa kanila na natututo din ako, hindi lang ako yung nagtuturo sa kanila. Nagagalak ako na sabihin na sila ay maraming natutunan dahil nakikita ko naman ngayon na isinasabuhay nila yung kanilang ginawang pagsasanay dito na naging experience nila dito sa loob ng farm. Na kung saan kumikita na sila ngayon, lalo nga itong aking dalawang intern na kumikita na at alam ko na masaya naman sila, nagkaroon silang puhunan. Si Ginoong Manalo ay hindi lang nagturo sa kanyang sakahan, kundi tumulong din sa iba pang magsasaka gaya ng Mambog Integrated Farm upang makamit din ang pagiging LSA. Si Mambog Farm ay aking hinikayat na maging learning site. Kaya nakakatuwa rin na mula sa simple, ako ay nakahikayat ng katulad ko magsasaka na maging learning site din na magiging katuwang namin sa pagbabahagi ng kaalaman sa ating mga magsasaka at mangingisda. Para kay Ginoong Manalo, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang kita, kundi ang inspirasyong na ibibigay sa iba. At ang kanyang misyon ay maipasa ang kaalaman sa susunod na henerasyon.
Para sa mga kabataan, hinihikayat ko kayo na kumuha ng agrikultura dahil kayo yung pag-asa ng bayan. Tsakide, puros ininom kada, mikip apa kada kwa. Kami di na amama ni Sir Romy, kat ayay, sinuruan na kami ti gusto nga asal, kada gusto nga pinagsungbat, ito babakit kada lakay. Dakkel nga tulong kanya ito internship program, ta hanlang nga ti knowledge and experience kundi ni-conduct pa ti startup capital nga makatulong kanya nga agpado ti kaldeng ti nasurok di nga kuket no kasano ti taraken ti kaldeng manok hanlang agtaraken nga pati agmula ti gulay. Tapos nag-training kami pa ti FFS kani Sir Romy. Imbaon na kami pa nag-training ta ETI. Malaking tulong po ang internship na ito dahil ito ang nagbigay ng inspirasyon upang magpatuloy sa pagsasaka at gawing pamumuhay ito. Hindi lang puro tanim at ani lang po, kundi gawin din itong negosyo. Ang pinakagustuhan ko po sa pagsasanay sa farm ay pagkikihalubilo sa aking kasama na intern at kay Sir Romeo na isang may-ari ng farm. Dahil sa internship na ito ay nakabili ako ng makina na panggiling ng mais at ako ay nagkaroon ng negosyo. Ang negosyong ito ay ang pagbebenta ng nagiling na mais tulad ng crack corn, corn grits at corn bran. Para sa mga kabataang ito, ang internship ay higit pa sa pagsasanay. Ito ay naging tulay sa kanilang mga pangarap. It's beyond measures po yung nai-contribute ni Sir Romeo dito sa aming local farming community, especially in the sense na naging avenue siya para sa mga technologies na pwedeng i-adapt ng aming mga local farmers, which is napakalaking bagay. Napakadaming trainings ang kanyang naibigay sa aming mga local farmers dito sa aming bayan. Isa sa mga bunga ng malasakit ni Ginoong Manalo ay ang pag-usbong ng mga bagong modelo ng sakahan sa rehiyon. Pumunta po kasi dito si Kuya Romeo Manalo nung before ng birthday ko po. Then nag-usap po kami. Nakita po niya yung farm kasi may tanim po kasi ako ditong kwan po noon, pakwan. Then nung nagkita po kami dyan, pinatikim ko sa kanya yung pakwan, sinabi niya, nakita po niya yung area na pwede po siya na parang maging learning site. Kaya sabi niya sa akin, bakit di mo subukan? Para makatulong tayo sa ibang mga tao. Mga kasama natin na dating nagbubukid na lalapit yung mga programa po ng ETI, mga programa po ng gobyerno dito sa lugar po ng Mabini. Nakita ko pong gusto niya akong encourage kasi yung potential ko po na ma-introduce po sa kanila yung teknolohiya. Gaya nga ng sinasabi ko sa Manalos Integrated Farm, walang natatalo sa Manalos Farm. Masaya ang buhay kapag may tanim na gulay.